umaga po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon ay matatagpuan sa Corinthians 15 verses 58. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Ang tanong ko po ay, napagod ka na ba? Sumuko? Nadapa? Pinanghinaan ng loob? Nalumbay? Nabalot ng pag-aalala? At higit sa lahat, nanghina na ba ang inyong pananampalataya sa Diyos? Nanlamig na ba ang dating fire o ang desire natin sa Kanya? Lahat ng Christians ay naranasan na iyan. Walang perfectong Kristiyano. Lahat ay may napagdaanan at pinagdaraan ng pagsubok sa buhay na siyang nagpapatibay at nagpapalabo ng pananampalataya natin sa Kanya. Napaisip ka na ba kung bakit sa mga malalapit sa Diyos o Kristiyano ang nakakaranas ng mabibigat na pagsubok ng buhay? Pinagpala ka kung may trials and challenges kang hinaharap o hinarap dahil isa ito sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. For maturity, paglago at lalo pang lumalim ang faith kay Lord. Ang boring ng buhay kung puro pagpapakasaya lang at walang nararanasang hirap. Mas masarap lasapin ang kagalakan kung ito'y nanggagaling at bunga ng paghihirap. Magpahinga. The Lord will give you rest kung lalapit ka sa Kanya, pero never give up dahil kahit kailan, never siyang sumuko sa buhay natin. Magpakatatag lang. Opo, madaling sabihin sa isang tao na may problema, magpakatatag ka lang, kayang-kaya mo yan. Pero mahirap din gawin, lalo na kung nawawalan na ng pag-asa. Huwag magpatinag. May purpose si Lord sa lahat ng mga nangyayari sa iyo at sa atin. Ang kailangan mong gawin ay ang magtiwala at lalong kumapit sa Kanya. Hindi ganong kadali ang maglingkod sa Panginoon dahil nasa mundo ka. Hindi tulad sa social media na isang click lang, naka-follow na agad, at kapag na-unfollow agad, at kapag ayaw na po natin, ay unfollow na po ang solusyon natin. Hindi ganyan kay Lord. Sa pag-follow mo sa Kanya, marami ka nang haharapin. Physical, emotional, social, at ang pinakamahalaga, spiritual. Sa pagsunod mo sa Kanya, ang bawat magagandang pangyayari sa iyo or mga na-achieve mo ay glory to Him. Naglingkod ka pa kung puro glory to me. Hindi to God be the glory. Maging masipag. Sa buhay ang mga nababasang word niya sa Bible. Hindi ganong kadali, ngunit isurrender mo kay Lord ang lahat. Marami ang hahad lang sa'yo. Huwag kang papatinag. Pagsubok lang ang lahat. Kapag gusto, may paraan. Hindi masasayang ang lahat. Siya ang iyong pinili, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pinakadakila at makapangyarihan sa lahat, at iba pang salitang makakapagbigay puri sa Kanya. Eternal ang choice mo. Ang iyong magiging buhay pagkatapos ng kamatayan, walang hanggan ang pinili natin, pinili mo, at pinili ko. Ang mundo, maraming i-offer sa'yo. Lahat ng desires ng laman ay narito. Pasisiyahin ka lang nito pansamantala. Napupulpil nito ang mga kailangan natin sa laman. Napupulpil nito ang laman. Lahat ng tao ay may pangarap. Ngunit ikay focus dapat kay Lord. Tayo po ay dapat nakafocus lang kay Lord. Baka pag nakamit mo na yon, naging abala na at kinalimutan na natin siya. Tapos maalala na lang kapag may kailangan. Kung tayo nga po ay naiinis sa taong kinakausap lang tayo pag may kailangan, paano pa kaya si Lord? Dito na po ako magtatapos. Ang mga pagsubok, problema, ay may purpose sa buhay natin. Pinaalalahanan ka niya na magpakatatag at huwag patitinag. God is bigger than your problems. Surrender mo lang lahat at hayaan mong siyang manguna sa buhay mo at sa buhay natin. Huwag sumuko sa Kanya, hindi masasayang lahat ng iyong paghihirap. To God be all the glory po. Salamat. Good morning! Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating natunghayan para sa araw na ito ng Lunes. Salamat sa ating kapatid na Arlene Santos para sa kanyang morning devotion. Tayo ay dumako sa panalanginan, tayo ay manalangin.
Banal at makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito ng Lunes. Salamat po dahil ibinangon mo kami sa aming mga higaan, taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong anak na si Arlene Santos na siyang nagkaloob ng aming pinagsalusaluan sa umagang ito ang kanyang morning devotion. Pagpalain niyo po siya, dakilang Diyos. Salamat din po, naging successful ang baptism ng kanyang anak last Saturday, si KD, Panginoon. Pagpalain niyo po ang batang ito at lumaking may banal na pagkatakot sa iyo. I-bless mo rin po ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga magulang, Panginoon. We pray sa kabuuan ng araw na ito. Samahan niyo kami at ingatan, ilayo niyo kami sa anumang hindi magagandang pangyayari. Pinagpipray ko rin po sa iyo, mga kapatid namin na may mga karamdaman para sa mga sumandaling ito, Panginoon. Hipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay in the name of Jesus, katulad ni Ate Perla, At ganoon din po ng iba pang mga kapatid namin na may mga karamdaman na hindi ko mabanggit sa mga oras na ito. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. I-bless niyo po ang lahat ng pumapasok sa opisina at tanggapan ng kanilang kinabibilangan. Ganoon din po ang iyong mga anak na papunta pa lamang sa kanilang tanggapan na kinabibilangan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Monday. Thank you, kapatid na Arlene Santos, sa iyong Morning Devotion. Congratulations sa kanyang anak na tumanggap ng sakramento ng binyag last Saturday. Nandiyan kami sa Santa Maria, Bulacan. At ganun din, pinag-pray yung kanilang tahanan. Salamat at pagpalain ka ng Panginoon. So mula din po dito sa Crossroad United Methodist Church, isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating natunghayan. Samahan at ingatan nawa tayo ng Panginoon. Maging successful po ang ating buong maghapon. At lagi nating tatandaan, mabuti ang Diyos noon, ngayon at nagpasawala hanggan. Hanggang sa muli, paalam!